Okay, so this is our special episode 3701, 3702, and 3703. Alamin natin ngayon sa puso, no? Kung ano ba yung mga mensahe ng mga puso natin at puso ng mga tao na nasa paligid natin, yung pinapangarap natin, inaasam natin, 'di ba? Namimiss natin, yung gusto nating makasama forever. Tignan natin kung ano yung mga messages nila. Kasi love is not just for relationship but also with the family members and other people. Okay? So, kuha tayo dito ng tatlo message nila sa inyo. Again, this is a general reading. Kung gusto mo yung specific sa'yo, mag-book ka ng full private reading bago pa mahuli ang lahat. Una, they have hurt me. Ay, may tampo. Pangalawa, drugs and alcohol. Ay, ba't ganito? Bisyo. And pangatlo, you are so different from everyone around me. Ay, nako. Okay, so yata mabigat. Mabigat ito. Okay. Ngayon, yung una kasing mensahe, they have hurt me. Ibig sabihin, ito isang tao na nasasaktan. Siguro, naiwanan mo, nasaktan ka. Kung ito'y tampo sa magulang, sa mga kapatid mo, sa kaibigan mo, sa mahal mo, posible na nag-lead dito sa drugs and alcohol, 'di ba? Pero nararamdaman mo deep inside na kung ikaw ay nasa isang pagmamahal sa isang relasyon at iniwan mo yung taong yon at pilit mong inaayos yung current situation mo or current relationship mo, tapos hindi ka makakatagpo ng katulad niya, no? Dito mo masasabi, no? You are so different from everyone around me. Kasi iilan lang sa buhay natin, no? Yung mga tao na totoong magmamahal sa atin, tatanggapin ka ng walang kapalit, no? Iintindihin ka kahit gaano katigas ang ulo mo. Kung ito ay tungkol sa magulang, dito mo mararamdaman ang pagsisisi kapag wala na ang magulang mo. Kung ito naman ay tungkol sa mga kapatid mo na pinagbabawalan ka dati, kasi yung gusto nilang mangyari is magtapos ka ng pag-aaral, tapos hindi mo sila sinunod, napunta ka sa mga bisyo, tapos siguro kung nasa panahon ka na talaga na nakakulong ka na or posible na disgrasya ka, doon mo malalaman na iba sila sa mga tao na akala mo mabait. 'Di ba? Kasi mararamdaman mo eh. Kung siguro kung iniwan mo, kakaalis mo lang, kakalayas mo lang, hindi mo pa mararamdaman 'yon. Kung gaano sila kahalaga sa buhay mo. Doon mo na malalaman 'yan sa kalagitnaan. Kung kailan meron kang mga bagay na nakasanayan mo na tanging sila lang ang makapagpaparamdam sa'yo, tutulong sa'yo, gagawa para sa'yo. So, nung nawala na sila sa buhay mo at iniwan mo, tinalikuran mo, dun mo masasabi sa sarili mo, iba talaga sila. Kung ito naman at tungkol sa isang relasyon, ilang boyfriend man ang ipinalit mo, 'di ba? Mararamdaman mo iba pa rin yung boyfriend mo dati. Kung ito man ay isang live-in partner, ang dami mo ng ka-live-in pero iisa lang ang nangingibabaw. At ilang beses mo mang palitan, wala kang mahanap na katulad niya. Kung ito naman ay soulmate, 'di ba? Para kayong ano niyan aso't pusa. Pero darating ang panahon na mararamdaman mo na kailangan mo pala siya. Dito pumapasok yung ego and pride, yung pagiging stubborn na minsan dinadaan mo na lang sa alcohol, sa alak, sa sigarilyo, sa drugs, yung kalungkutan mo dahil hindi mo matanggap na mali ang desisyon mong nagawa. Kasi yung sinasabi mo lang dati sa sarili mo, sinaktan kasi niya ako kaya ganito yung naging desisyon ko. Huwag mong isisi sa kanya. 'Di ba? Hindi naman siguro lahat pinalayas ka, hindi naman siguro lahat iniwan ka or tinarantado ka.
Hindi kasi masisira ang isang relasyon kung iisa lang ang may kasalanan. Ibig sabihin, nasira ang relasyon ninyong dalawa dahil may kasalanan kayo pareho. Yun nga lang, mas mabigat yung kasalanan ng isa kumpara sa isa. Posible ha, yung kasalanan ng isa sobra kang minahal. Inalagaan ka, ikaw ang mundo niya, ikaw ang buhay niya, ikaw lahat sa kanya. Tapos ikaw naman, nasasakal, ano pa ba, nabibingi, nababagot, naiinis sa sobrang atensyon. Kaya mo siya iniwan, kaya mo siya tinalikuran, 'di ba? Tapos dun mo malalaman na sa dinami-dami ng tao na dumaan sa buhay mo, sa dinami-dami ng kaibigan na pinakisamahan mo, hinding-hindi mo siya makakalimutan. At ito yung nakamamatay dahil kahit ilugmok mo yung sarili mo sa bisyo, kung ang sinisigaw ng puso't isipan mo ay yung tao na yon, kukonsensyahin ka at makukonsensya ka. So ngayon, kung gusto mo naman na malaman kung tatanggapin ka pa ba, kung hindi na, ipareading mo. Kung gusto mo naman siyang mabawi, iparitual mo. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Kaysa naman magsakripisyo ka hanggang kamatayan, kasalanan mo din eh, 'di ba? Kasi kapag ikaw yung guilty, magdadalawang isip ka pa paano mo madediskarte na bumalik ka sa buhay niya, lalong-lalo na kung nakikita mong masaya siya. Hindi sa piling ng iba, kundi masaya na siya sa buhay niya kahit single siya. Ito yung pinakamasakit na ang buong akala mo hahabulin ka, magkakandara pa siya, luluhod, no? Magmamakaawa na balikan mo, wag mong iwanan. Pero mali kasi hindi 'yon nangyari sa inaasahan mo. Ngayon, hindi rin ibig sabihin na hindi siya nasasaktan. Nasasaktan siya. Kaso nga lang, siguro tinanggap na rin niya kasi iniwan mo eh. Sinaktan mo siya eh, 'di ba? Wala kasing tao na nagmahal na hindi rin nasaktan kapag iniwan. So, meron nga lang mga tao na mas pinili na nilang wag gumawa ng gulo, wag gumawa ng iskandalo. Kinimkim na lang nila yung sakit, yung hirap, at umiiyak sila ng patago dahil sa dulot na pasakit na ginawa mo. Kasi kung naging kasalanan yung pagmamahal sa magulang, sa kapatid, sa karelasyon, sa kaibigan, hindi siguro tayo ginawa ng Diyos para magkaroon ng puso at isipan. 'Di ba? Hayop ka, nasasaktan eh, tao pa. So, hayop nakakaramdam din ng trauma, tao pa kaya. Kung kayo'y nasa ganitong sitwasyon, ito na lang, kunan nyo ng base. Bakit mo iisipin laging sinaktan ka, kaya ka napabisyo? Tapos pagsisisihan mo at sasabihin mo, iba siya sa lahat ng tao na nakasalamuha ko, nakasama ko. So, bago pa mahuli ang lahat, gawan mo ng paraan yan. Kasi hanggang November 19 lang ang ikot. At pagkatapos ng cycle na yan, didiretso kayo kung saan man kayo nararapat. It's either good karma for 20 years or bad karma for 20 years. Okay? So, proceed tayo sa English episode. Maraming salamat po.